you cannot trust Congress to act based on conscience because all of the corruption started and exists because of a lack of conscience. Ang distraction lang naman yun sa flood control actually. Di ba? Yung anti-political Bawal yung dynasty mga law, comment. it's just to change the narrative from corruption into political dynasties. Yun. Zero tolerance. Kaya ako sinasabi ko, akong Kiko, wala na lang sweldo yung mga congressman at senador. Kasi per diem na lang, bawat attend na lang. O di kung hindi sila mag-attend, di wala silang sweldo, wala silang per diem. Kasi ngayon, sa Venezuela, hindi na nga tumatanggap ng sweldo dahil deficit. Alagay mo, payag kaya sila na wala na lang sweldo, per diem na lang? Hindi sila papayag dyan. Bakit? You're expecting people to act against their own interests and that will yun na never nga, happen. Parang akala ko to, gusto lang na niyang conscience ba? Well, if we expect Congress to act based on conscience, then we will not be rewarded for our expectations. Kasi hindi naman, kung konsensya talaga to, then nung flood control pa lang, dapat may nakulong na, dapat may mga nag-resign na. Well, Dapat ngayon pa nag-resign lang. na hindi dahil sa makukulong sila, pero dahil sa out of respect to the people. But Moral walang ascendancy. nangyaring ganun. The people who only resigned Zaldico and si Yap, it's only because they were being investigated. So regarding that, you cannot trust Congress to act based on conscience because all of the corruption started and exists because of a lack of conscience. Yung political dynasties, dahil ikaw, political dynasty ka rin na beneficiary, doon ka ba sa bawal ang up to second degree of consanguinity affinity or doon sa up to fourth degree hanggang first cousin and first cousin-in-law? And think fine naman sa akin. Okay lang sa'yo na hindi na kayo magpo-political dynasty. So, mas maganda ang fourth degree. Mga first cousins, bawal. Sa isang probinsya. Balik sa buong probinsya, bawal up to first cousins. Isa lang sa kanila. Kasi ang hanggang first cousin nila, hindi na pwedeng tobacco. Correct. Diba? As mayor, as sanggunian, for every province. Kasi sa ngayon, ang pinapasa sa Senate, up to second degree lang. O consanguinity and affinity. Hindi pa bawal yung mga kabit. Pag ganyan. Pang distraction lang naman yun sa flood control actually. Di ba? Yung anti-political Bawal yung dynasty mga law, comment. it's just to change the narrative from corruption into political dynasties. Yun. Kasi, kabit naman yun. Nakakabit naman yung corruption sa... kabit na... Ang dami kasi kabit dyan eh. Oo nga, minsan Nakakainis nga, kung kayo. sino pa yung kabit, siya pa yung malakas ang utak ko napupunta dun sa kabit. Nakakabit-kabit naman po kasi ang issue ng Ng political pagnanakaw. dynasty sa corruption. Agree. Kaya ako yan sinasabi ko na, tingnan mo. Tingnan mo yung dynasty of all dynasties. Si Martin Romualdez, asawa si Yeda Romualdez, party list, na naka-4th term na, sige, pakapalan na lang ng mukha dyan. Yeda Romualdez, sige, pakapalan na lang ng makeup dyan. 4 terms ka na eh. Pumasok ka pa dyan, kala mo hindi ka mananagot ka. Pag hindi na kayo ang may kapangyarihan. Anak, nandyan din sa party list. Kaya yung political dynasty na law na yan, dapat isama na yung mga prohibition dyan hanggang party list. Kasi yan, tingnan mo tuloy yung nangyari sa atin. Kaya ako gusto ko, mga senador nga, 1 term lang eh. Para wala na kayong retirement. Alis na kayo agad. After 6 years. Kasi, ang Tapos tagal-tagal nyo na dyan Wala na nangyari. Hindi, tagal-tagal nyo na dyan, parang wala naman pagbabago. Diba? Bigyan naman ng, diba, the essence of the Constitution nga, nasa anti-political dynasty, is to have, to distribute naman an opportunity, diba, sa political representation. At saka, para mapasok naman yung may mga bagong ideas, diba, na mga politiko, walang kalaban-laban yung mga batang magagaling sa inyo eh. Kasi kayo mga tumanda na dyan sa politika, veterano na kayo sa lahat ng mga galawan dyan. Lalo na sa bilihan ng boto at sa mga terrorism during elections. Kaya ito, si Congressman Kiko Barsaga. Okay lang sa kanya. Anti-political dynasty law, ipasa nyo.
Walang Dahil kinatatakutan. wala siyang problema dyan. Yung pamilya niya, walang problema dyan. Pero, kung sila hindi maka-dynasty, dapat kayo, hindi rin kayo maka-dynasty. Oo, hindi pwedeng selective. Oo, di pwede yung exception, yung mga kabit. Oo, Sa diba? kabit ulit bumalik. Oo, kaya dito sa kay Congresswoman Kiko Barsaga, we are betting on him. Oo, we're betting on him. Kasi Yeah. bata pa siya, alam niya na exactly kung anong ibig sabihin ng integrity. Ano Yeah. ang ibig sabihin ng pagiging independent-minded Kong Kiko. para sa bayan. Yeah. Kung Kiko, meron kang isang naging controversial na naman na remarks or opinion na sinasabi mo na dapat i-abolish ang Philippine Coast Guard. Bakit mo nasabi to? And willing ka ba makipag-usap? Sure. with them? Yeah. Okay, well actually dati pa yun yung by October. So it's Yeah. already a pretty old remark. Mm. And actually, ang nangyayari kasi dito is that the Coast Guard, right now it's worsened, na sila na yung nagiging foreign affairs natin, Oh, especially yeah, in that's relation with China. Si Tariela. Yes. si Oo, Rhea. ba? Si Tariela na yata ang Secretary of Foreign Affairs ng Coast Guard. Kaya mo gustong i-abolish Kong dahil Ayun, dahil naging parang foreign affairs na sila and they are just damaging our relations with our biggest trading partner. Kasi ang ginagawa nila, parang lahat ng relations natin with China is all dependent upon the West Philippine Sea issue. And it's not that, it's much more than that. We have a long-standing history with China, especially na parehas nating kalaban yung Japan during World War II. We both suffered under Japanese occupation. We both had a history of rebuilding after World War II. And we have plenty of trade with China. We have plenty of Filipino-Chinese businessmen here. And we share not just culture but also history with China. So if you combine all of that and you just label it as pag naging lahat ng buong relations natin with China just becomes the issue of territorial disputes. Di lahat ng nagiging previous issues natin lahat ng naging previous partnerships and possible economic opportunities natin with China parang nawawala kasi hindi cancel naman na. pwedeng Bakit hindi na lang si Tariela na lang i-abolish natin Kong? Hindi na yung Coast Guard. Siya na lang. Siya na lang i-abolish natin kasi Siya yung mawala. ingay niya yun pala, pinsan pala yan ng congressman dun sa bayan ba yun? Na laki-laki, bilyon-bilyon yung kanyang... Talaga? Oo, ang kanyang allocable. Wow, bongga. Ito si Tariela yung nag-make fun ng premier ng China. Ano yan, Yeah. Sa lecture niya ba yan? O presentation niya, Nasaan ba pinasok yan? niya dyan. Kinakarikature niya. Yung Chinese premier. Grabe ka. Prime Kinakarikature niyo mo ginagapang pa naman ni Bongbong yun para lang mapagkamayan. Tapos ikaw, pinagtatawan mo dyan, Commodore Tariela. Nako, sir, huwag mo akalain na ikaw ipapapromote pa ni BBM. Hindi ka na ipapapromote. Tingnan mo si Torre. Ngayon, nagbibisikleta na lang si Torre. ay na-promote si Tariela, di ba? Ginawa siyang Kaya nga na-promote siya eh. Di ba dahil dyan? after niyan. Oo. Pero, Oo. wala na. Tapos Yeah. na yung career niya. Kasi pagkatapos nito, wala na. Hindi nananawagan, di ba? Meron sinabi si President Trump sa mga allies daw niya na tulungan daw sila. So sabi ko, ayan na, this is your time, Tariela. Uy, It's time for ipadala you to natin si shine. Tariela? Ha? Oo. Di ba? Total. Huwag naman, sana, Kati. Kasi alam mo na. Hindi natin siya papadala. Kasi di ba yung passion niya na paglaban ng ating bayan, Ayaw natin manindigan. madamay sa digmaan. Oo, siya na lang. I mean, pag pinadala natin siya, that would also involve us going to war with Iran. Yun Kaya lang. nga, kaya hindi natin siya papadala, hayaan natin siya mag-isa. Kaya sinasabi ko, itong anti-China na stance nitong Tariela na ito, hindi ko alam kung sino nag-uutos dito eh. Kasi hindi naman ito may masyadong matalinong tao sa tingin ko. Diba? Correct. Hindi, does not strike me. I met him once. Pero may mga pinagsasabi niya, sa ganyan, Coast Guard, ano ka,
gawin mong katawa-tawa ang premier ng China. Malaking bagay yun sa diplomasiya na tuloy, nagka-conflict tayo. Kaya, Katulad ang sinasabi ni Kong Kiko, i-abolish na lang yung Philippine Coast Guard. Ang sinasabi ko, Kong, i-abolish na lang si Tariela. At saka, ano tayo niyan credibility-wise, di ba? Yung nag-aaral siya. Di ba? Nandaya siya. So, parang kini-question nyo yung mga... Cheater! Oo, di ba? Si Nang- Tariela, ano siya. cheater. Kinross examine ni Senator Marcoleta. Bakit ka natanggal sa Philippine Military Academy? Ngayon niya, is it because you cheated? Sabi niya, yes, sir. Ang dali naman umamin. O, tingnan niyo, Senator Marcoleta. Kaya... may pinag-iinitan. Opo. Kaya po, ang Pilipinas ngayon, ay masyado na pong maraming spokesman. Yan po ang problema. Si Speaker Romualdez noon, may spokesman din. Si Abante, Daming pera. sino ba yung si Abante, spokeswoman din ng impeachment, something. Si Congress. Barber, spokesman din ng Congress. kung ano-ano. Ang dami nyo namang spokesman dyan. Di binabayaran kayo ng gobyerno sa Sobrang, taxes SM namin? nga, sobrang maleta spokesman. Grabe naman kayo. Bakit yung speaker ba, hindi ba deputy speaker, hindi ba marunong magsalita dyan in public? Bakit kailangan pang kumuha ng spokesman na hindi naman congressman? Di doble gastos, di ba? Kung Kiko, any parting words or words of wisdom? Ayun ang parting words. Meow, meow! Meow, meow. Meow, meow! Ladies and gentlemen, our very young and very Brave. independent Very brave. Congressman Kiko Barsaga of Cavite. Meow, meow. Bye-bye. Thank you. Thank you for Thank you. Thank you for gracing passing us Thank you. today.